Kanoypi, nagbabalik ang Balitang Tulonggis. Purdoy na nga ang Pilipinas, punong-puno pa ng katulonggisan ang Administrasyong Bangag. Simulan natin ito dyan sa binabalak ng Administrasyong Bangag na gumawa daw ng isang pangkalawakan na teknolohiya. Grabe no, hindi pa nga natatapos itong rocket nila. Itong pinaplano nilang pagpunta dyan sa outer space, sa buwan. Tapos ito naman no, yung pangkalawakang teknolohiya naman ang kanilang tinatarget no. Yan daw ay plano nitong Philippine Space Agency. Ano ba naman itong gabinete ni BBM no? Tapos ito pa yung dagat ng basura no. Grabe, kumalat na hanggang sa international media. Nakakaya talaga mga kababayan, nakakahiya na mga Kanoypi. Imagine niyo talagang bulok na ang imahe ng Pilipinas sa international community Bago pa yung mga images o yung mga picture ng mga dagat na basura dyan sa Parañaque, no, talagang pinambibirihan na tayo kahit ng mga foreigner Kahit itong mga banyaga na taga-ibang bansa, no. Pero yan, mababalitaan pa nilang ganyan, no. Simpleng basura, simpleng pagbaha, hindi masolusyonan, kinukurap, talagang ninanakaw ng mga sarili nating mga leader. Aba, talagang nakakaawalan talaga ang mga kababayan natin, mga OFWs all around the world na talagang madidiscriminate sila lalo nito malamang sa malamang, no? Tapos ito pa, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, no? Ang kapatid ni Senator Win Gatchalian, ang Senate President na nakaupo katabi ni Cheese. Sinabi daw na mahigit 600,000 pamilya ngayon nakakakain na ng sapat. Aba, ano yung mga 600,000 na yan, kumakain sila, baka naman mga high na yung mga yan habang kumakain kaya hindi nila napapansin kung sila pa'y gutom o busog. Di ba ganun pagka sabog? Yung hindi nyo na nalalaman kung kailangan nyo pa bang kumain. Kaya nga nangangayayat karamihan sa mga tulak ng droga di ba? Yung mga talagang nagbibisyo na, naninira pa ng buhay ng ibang kabataan, di ba? Tapos ito yung binabalak ng Administrasyong Bangag, no? Na magpasak ng 7 point something, no? Mahigit 7 trilyones na budget dyan sa National Expenditure Program, no? O yung total budget para sa year 2027. Napakalaki ng napakalaki ng potential na kukurakutin na naman ng mga yan. Tapos ito pa, napapabalita ngayon, no? Na ito daw si BBM balak pang mangutang ng mahigit 3 trilyon para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. BBM, talaga bang nasanay ng gobyerno natin sa pangungutang? Ano to, ginawa ng hobby? BBM, medyo mag-control muna kayo at hindi naman tayo umuutang lang basta-basta sa mga 5-6 dyan. Ang inuutang natin, no? Ang magbabayad nito, hindi naman kasi kayo Hindi naman kayong mamomroblema in the future Ang mamomroblema nito, mga susunod na papalit na administrasyon pa. At ang magbabayad nito, ultimo mga bata, mga hindi pa sinisilang na mga Pilipino. Ganyan, kita nyo nga, sabi nga ni Ms. Rowena Guanzon, babalik ko lang sa inyong mga memorya. BBM, makinig ka, mahigit 160,000 pesos na ang utang ng isang sanggol, no? Kahit hindi pa pinapanganak dahil sa laki ng ating pagkakautang sa World Bank, no? Yung mga nakaraang buwan pa yan. Ngayon, talagang nadagdagan na ang ating utang, hindi lang 160,000, higit-higit pa dun na. Tapos, nadagdagan pa yung utang na ganyan na wala namang klarong kapupuntahan ng mga plano talaga na nababalitaan ng sambayan ng Pilipino. Aba, BBM medyo nakakatawang, nakakapanik na rin at the same time, no? Kasi, paano hindi mag-aalala ang isang ordinaryong Pilipino na katulad natin, no? Kung ganyan, trilyon-trilyon ang kanilang mga planong utangin, samantalang kinukurakot lang, ninanakaw lang ng mga buhaya dyan sa bangag na administrasyong to, no? Ay ang mga kinabibiliban at ina-idolize pa ng mga bangag na mga loyalistang yan, di ba? Tapos isama nyo yun na itong mga dilawan, mga pinklawan na yan, no? Na talagang kita nyo, ito kukumparan nga lang natin yung dating Dolomite Beach, no? Yung efforts ni Tatay Digong, no? Talagang pinalinis ang Manila Bay, no? Nakapag-attract ng mga foreign investors pa dahil sa kanyang mga efforts na yun. Mga turista, di ba?
kabaliktaran ang nangyayari ngayon sa panahon natin, sa panahon ng bangag na administrasyon to. Talagang dagat ng basura, talagang kalat dito, kalat doon, no? Talagang very messy. Yan ang sinasabi kahit na mga kaibigan ko, Philippines is very messy. Yak! Talagang nakakasakit lang ng damdamin, no? Yung nagadang bungad sa akin, totoo to. Hindi na nahiya sa akin yung kaibigan kong yun. Meron pa mga nakarinig na iba namin mga kaibigan, yun yung una niyang bungad. Philippines very messy, very messy. BBM, ito mga dilawan na supporters pa ng bangag na administrasyon ito imbis na talaga nagsasalita sila, no? Imagine niyo dagat-dagat na basura na nangyayari, no? Hindi man lang nila matuligsa. Samantalang nung kumukontra yung mga yan, nagkokontrabida dyan sa Dolomite Beach, no? Ayaw nila yung may nagagawa maganda si Tatay Digong noon. Kasi talagang nag-e-excel siya, si Tatay Digong. Talagang kahit anong sabihin niya, talagang kinatatakutan siya ng mga under niya, eh, no? Hindi yung tulad ng weak leadership na talagang, ayan, ultimo mga nasa ibaba, di ba? Hindi mapasunod. Hindi magandang katangian na leader yung ganyan. Di ba? Di ba nang may isang Tatay Digong tayo nagmumura-mura dati, pero talagang pag kailangan niya mag-execute, no? Mga tauhan niya, gabinete niya, sumunod kayo, ito ang gusto ko, ito ang nakakabuti para sa bayan. Talagang naisa sa katuparan, no? Kaya yan lang, tapusin natin itong series ng tulonggis na balita. Balitaan ko ulit kayo bukas, no? At ayan, lagi ko lang kayong papalalahanan na lagi kayong maging makabayan ng sa ganun ng Pilipinas, maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga at tigasing Noy Feed.